Hello, kamusta tayong lahat? I exalt the name of my Father, Yahweh, the Creator of heaven and earth, because He is awesome, magnificent, glorious, amazing, kind, full of mercy and grace. Father, He created us in His image and likeness. And He is always looking down upon us from His heavenly abode to check upon us, to see what we are doing, and to know our hearts. I also thank Jesus Christ for His precious blood that was shed on the cross for the forgiveness of our iniquities. He gave His life for us to live. We are His friends, and He wants to share with us His kingdom that will never end. And time will come that we will receive our reward, our inheritance, as children of the Almighty Father, because we believe in Jesus Christ, our Savior, the only Redeemer, the only mediator to the Almighty Father. No one else but Jesus. The name of Jesus is exalted on high by the Almighty Father. He gave dominion in heaven and earth to Jesus Christ to judge people at the last days. And that's what's written in the book of Revelation. So, nung create the Almighty Father yung mundo, tayo na agad na sa isip niya. He's full of love. Up to now, He's full of love. And I thank the Holy Spirit for always guiding us, for always teaching us, reminding us of the goodness of our Father and of the teachings of our teacher. Our teacher is Jesus Christ. He is our high priest. He is the branch of righteousness. So, madaming role si Jesus Christ. Hindi lang siya Redeemer, hindi lang siya Mediator. He's not only the High Priest, He's also the sacrifice, the sacrificial lamb. At sa kanyang second coming, He will come as King, King of Kings and Lord of Lords. So we've read the genealogy of Adam up to David. Kasi yun na nasa book of 1 Chronicles chapter 1. At saka yung the rest up to 1 Chronicles chapter 8 and 9. Yung pa rin, genealogy pa rin yan. Kung saan nanggaling ang mga tao. At kung saan galing si Jesus Christ na nasa book of Matthew and book of Luke, no? So, pwede natin silang pagsama-samahin dahil ang Bible, isa siya. Ano siya? Buo ang Bible. So, binanggit no, sa Genesis hanggang sa Chronicles, si Almighty Father, sa kanya tayo galing. And then,
Sino ang create ni Almighty Father? Si Adam, no? Nakalagay yon sa 1 Chronicles at saka sa Book of Genesis. Pero ito yung pagkakasunod-sunod, no, ng lineage ni Jesus Christ. Si Adam, first and foremost, si Almighty Father, sa kanya nanggaling ang ating breath. He gave breath to Adam through his nostrils. Si Adam, and then ang anak ni Adam, si Seth, Enosh, Canaan, Mahalalel. So si Adam, yung anak niya si Seth kasi wala na si Abel and Cain. Si Cain, naglayas na siya, no? Umalis na siya. And Abel was killed by Cain because of envy. At kasama rin doon ng pride, no? So, yung kasalanan ni Cain, murder, pride, envy, greedy, lahat-lahat na nandun na sa kay Cain, na up to now, tayo mismo, ganoon ang ating kasalanan. Pero, nabuntis si Eve, ang anak ay si Seth. So, alam natin na si Adam ang unang ginawa ni Almighty Father. Si Adam, siya ang nagpangalan sa mga animals. Ang lalaki, si Adam. At nakita ni Almighty Father na si Adam ay malungkot. So, may pangalan ng mga animals bago pa man igawin ng mga babae. At kaya ang tawag ay woman or female dahil she came from male, no? Woman or kaya naman Eve kasi yun ang pangalan ng first woman, Eve. So si Adam, si Seth, yung kanyang anak. So ang naging asawa ni Seth, syempre yung kapatid niya. Hindi pa bawal noon na maging asawa ang kapatid. Okay? Nagkaroon lang ng law na hindi mo pwedeng maging asawa ang iyong kapatid nung time na ni Moses. Ulitin ko, no? Kasi nung time ni Abraham, asawa niya ay kanyang half-sister. So, wala pang law nun. So, nandun sila sa... wala pa tayo. wala pa, no? Kasi dito kayo papasok yun kay Noah, no? Si Abraham. So, si Enosh, si Cain, si Mahalalel, si Jared, and then si Enoch, na kinuha ni Almighty Father. Bigla na lang nawala. At bakit nawala si Enoch? Dahil he was faithful to the Almighty Father. Natuwa si Almighty Father kay Enoch. Kaya hindi namatay si Enoch, kinuha siya ni Almighty Father. At paano natin nalaman? Kwento ni Almighty Father kay Moses. And then, ang anak ni Enoch ay si Lamech or si Lamech. Iba yung si Lamech na from the lineage of Cain, na dalawa agad ng asawa, swapang, di ba? Dalawa agad asawa kinuha niya. No? At yung from the lineage of Cain, na si Lamech, yun naman ay nakapatay din. No? So, itong iba tong si Lamech na to. At yung lineage ni Cain, sa kanya rin galing si Tubal-Cain. Na yun naman yung ginagawang nire-reenact ng mga Freemasonry. Si Tubal-Cain dahil magaling yon sa iron and bronze mason. Kaya yun ang kanilang nire-reenact pag sila ay nagkakaroon ng oath-taking. Alam nyo yun? Napanood ko kasi, no? May binanggit na pangalan. So, sabi biblical daw. So, hinanap natin. Hindi naman siya lumawak ang kanyang lineage. Nasira ang lineage ni Tubal-Cain. Paano nasira ang lineage ni Tubal-Cain? So, ngayon, wala nang lineage si Tubal-Cain. At wala na rin lineage si Cain. Bakit? Nalunod sa The Great Flood kasi ang anak ni Lamech ay si Noah. So, lahat na ng mga tao
from the lineage of Cain, wala na, naubos na. At yung ibang mga anak ni Lamech, yung ibang anak ni Jared, yung ibang anak ni Mahalalel, kung may anak man silang iba, naubos na rin. Dahil ang natirang tao sa mundo ay si Noah, yung kanyang wife, at yung kanyang 3 anak. Na yung isa sa anak niya ay si Shem. So yung Noah's Ark, dun siya tumigil sa Mount Ararat. Yung Mount Ararat ngayon, yun ay sakop ng Turkey. At dahil sa 3 silang magkakapatid, no? So ang nagkaroon ng curse dahil binastos ni Ham si Noah. So ang nagkaroon ng curse hindi si Ham kundi ang kanyang anak, no? Na si Cush, yung mga Cushites, dark-skinned sila. Etong si Shem, light-skinned siya. At kasi Japheth naman, yellow-skinned. At iba-iba ang shape ng kanilang skull. So 3 skull meron tayo, 'di ba? Na major skulls. Ito tayong major skull. Makikita natin doon, malalaman natin doon, ito, ano to? Ang skull nito ay Mongoloid or Negroid or Caucasoid, no? Dahil yung eyebrows, makikita mo ron yung kung nagpo-protrude yung eyebrows, kung mataas yung nose, yung cheekbone, nakikita yung pagkakaiba. Pati yung sa chin, kung nakakabit pa yung jaw. Kasi sometimes yung jaw natatanggal na yon dahil cartilage lang ang nag-connect. No? Kaya sometimes yung ibang mga skull wala ng jaw. Ngayon si Shem, si Ham, at saka si Japheth, naghiwa-hiwalay sila. So ang binigyan ng curse ni Noah, dahil nga sa siya ay nalasing, at nakahubad siya, binastos siya ni Ham. Kaya he was cursed by Noah. At mahal na mahal ni Almighty Father si Noah. Dahil sinunod ni Noah si Almighty Father. Ikaw ba naman, gagawa ka ng isang malaking ark? Hindi mo na nakikita si Almighty Father. Gagawa ka ng isang ark. At kakausapin ka ni Almighty Father. Susunod ka ba o hindi? Ano may isip mo ngayon? Pero si Noah, sinunod niya si Almighty Father. So, ang nag-curse ay si Ham, yung kanyang mga anak, yung mga Cushites. Yung mga Cushites, sa kanila rin galing ang mga Philistines. Sa kanila rin galing ang mga Egyptians, sa mga Cushites. Yung mga Canaanites, galing din sa mga Cushites na lahi ni Ham, na they were cursed. So, from yung Africa mismo, okay, yung Africa, lahi yon ni Cush, at yung tatay ni Cush ay si Ham. Kaya sometimes, meron pa rin mga lahi ni Cush ngayon or lahi ni Ham. Feeling nila lagi silang ape. Pero feeling lang nila yon. It's because effect pa rin yun ng curse of Noah para sa kanyang anak dahil siya ay binastos. At kung iisipin natin sa ngayon, anong technology meron tayo ngayon? Sino ang naka-imbento ng computer? Sino ang naka-imbento ng airplane? Sino ang naka-imbento ng electricity? Yung mga ganong tipo. Sino ngayon ang gumagaya sa mga technology
Di ba ang nakaimbento, lahi ni Shem? Kasi, anong sabi ni Noah? Pagpapalain si Shem, yung kanyang mga anak. Ngayon, yung si Japheth naman, magmamay-ari ng malaking lupain. No? Ang laki na lupa ng mga, ano ngayon, ng mga chinky-eyed. Ha? Yung mga nasa China, ganon. Kasi yun ang lahing Japheth, mga Mongols. At magaling sa negosyo. Na? At meron din silang gumagawa rin sila ng kotse, gumagawa rin sila ng cellphone. Magaling mag-innovate. Ngayon, kung ikukumpara naman natin sa ngayon, yung lahi ni Cush or yung Hamites, or yung mga Canaanites, or yung sa Egypt, or yung mga lugar sa Africa, ano ba ang, hindi naman sa minamalit natin, ano ba ang kanilang na-contribute sa technology? Kung meron man, konti lang sila, no? Mas marami na-contribute sa technology, sa society, ang lahi ni Shem at saka lahi ni Japheth. Dahil sabi ni Noah, pagyayaman si Shem at saka si Japheth. Kaya ang yaman ng China, Japan, no? Mga kasali na sila sa mga first world countries. Naiintindihan natin? Pero, iba naman ang talent ni Ham. Yung kanyang mga anak na mga Cushites or Canaanites. Magaling sila sa art of war. Magaling yung kanilang body. Malakas yung kanilang katawan. Yung kanilang di ba malalakas silang tumalon, tumakbo, gano'n. Iba-iba naman, no? Yun ang kanilang talent. Yun ang kanilang contribution sa society. Sa sports, di ba magaling sila? Sa boxing. Tsaka sa mga pag-physical, sa sayawan, or pag-sasayaw, or sa kantahan. Pag-physical, magagaling sila. Okay? Yun naman ang kanilang talent. Na-compensate naman doon sa bagay na yon. So, after ni Shem, si Noah, anak niya si Shem. And then after ni Shem, may anak siya si Arphaxad. And then after ni Arphaxad, si Shelah, si Eber, si Peleg, si Reu, si Serug, si Nahor. And then, after ni Nahor, si Terah. Si Terah, ito yung father ni Abraham. Or Abram. Nung una siyang nakilala as Abram. Pero, iniba ni Almighty Father ang pangalan niya, ginawang Abraham. Father of a great nation. No? Abraham. So, nung kasama nila si Nahor, yung lolo ni Abraham, tsaka si Terah, nakatira sila, yung tatay ni Abraham, nakatira sila sa Padam Aram. Sa sa ngayon, no? Sakop ng Syria. So, kung i-check nyo yung mapa, yung Mount Ararat, doon nagstay yung Ark, Noah's Ark, bumaba yung mga lahi ni Ham, no? Sa bandang ibaba sila, so napunta sa Egypt. Ngayon yung lahi naman ni Shem, paitaas naman, punta ng Italy, Romania, no? Pataas sila. Pero, etong si
si Nahor tsaka si Terah, no, papunta ng Syria sa Aram, Padam Aram. Kasi silang magkakapatid, naghiwa-hiwalay dahil palaki na ng palaki ang kanilang population, yung kanilang family. Ngayon, sa katinawag ni Almighty Father, si Abraham. Sabi ni Almighty Father, ibibigay niya kay Abraham ang land flowing with milk and honey. So, dala-dala niya ang kanyang pamangkin na si Lot. May asawa si Lot nun, tsaka may mga anak, at tsaka yung si Abraham kasama din niya, yung kanyang asawa na si Sarah, na kanyang half-sister. So, pareho sila ng father. Ang father nilang pareho ay si Terah. So, hindi pa bawal nun na maging mag-asawa ang magkapatid or half-sister or mga relatives. And then, naging anak ni Abraham, si Isaac. Promise ni Almighty Father to, si Isaac. And then, after ni Isaac, si Jacob. At anak ni Jacob, kay Leah, ay si Judah. Kahit hindi panganay si Judah, sa kanya galing ang lineage sa kanya galing na dugo si Jesus, yung kanyang lineage. Kasi si Jacob, hindi rin naman to panganay. Pangalawa lang din siya kasi ang firstborn son was Esau or Edom. Ngayon, may kasalanan kasi si Reuben, yun ang panganay, di ba si Reuben, si Simeon, tsaka si Levi. May kasalanan sila. Si Reuben, kinuha niyang asawa or tinabihan niya yung si Bilha. Si Bilha ba o si Silpa? Si Reuben, yun ang kasalanan niya. Kaya hindi sa kanya galing yung lineage ni Jesus. Ano naman ang kasalanan ni Simeon tsaka ni Levi? Pinatay ni Simeon tsaka ni Levi yung physical abuse sa kanilang sister na si Dinah. Kaya ang pinili ni Almighty Father si Judah. Pero may kasalanan din si Judah. Ang kasalanan niya, hindi niya agad binigay yung kanyang anak na si Shelah kay Tamar. Kasi nung time din ito, meron ng kaugalian sila na pag walang anak, yung panganay na anak na lalaki at namatay yon, yung asawa ng panganay na anak mapupunta sa pangalawang anak. Si Tamar. Si anong pangalan ng panganay nito? Si tapos si Onan, tapos si Shelah. So si tsaka si Onan natabihan nila si Tamar. Pero si Shelah hindi binigay ni Judah. Tapos naging widow si Judah. Nagpanggap na isang harlot si Tamar para magkaanak siya. So once lang sila nagtabi ng kanyang daughter-in-law. After that, hindi na niya tinabihan dahil nagkasala siya. Hindi niya gusto, hindi niya sinasadya. Pero nagkaanak siya. Inalaw ni Almighty Father para makita natin na ang mga tao ay hindi perfect. Makasalanan ng tao. So, ang sunod na anak ni Judah ay si Perez. Dalawa ngayon ang anak ni Judah. Si Perez tapos may kakambal siya. Pero dito kay Perez, galing yung lineage ni Jesus. So, yung tungkol kay Tamar, mababasa to sa Genesis chapter 38 verse 6. And then after ni Perez, mayroon siyang anak si Hezron. After ni Hezron, si Ram, and then si Aminadab, si Nashon, and then si Salmon. After ni Salmon, si Boaz. Itong si Boaz, binata siya. Pero, naging wife niya si Ruth, na daughter-in-law ni Naomi. Bakit? Kinsman Redeemer. Dahil walang anak si Ruth.
sinalo ni Boaz. Yun ang kanilang law nung time na to, kinsman redeemer. Ngayon, meron pa rin tayong kinsman redeemer. Ang redeemer natin, si Jesus Christ. So, simula pa, meron na talagang redeemer or tagasalo. Pag may problema ka, may kinsman ka, or may kapatid ka, or relative ka na tagasalo ng mga problema. Kung sino yung mayaman, kung sino yung nakakaangat sa buhay, tutulungan niya yung naghihirap niya na kamag-anak. Ganun ang gusto ni Almighty Father, nagtutulungan ng kanyang mga anak. Kaya merong ganitong law or na ginagawa si Almighty Father na inaalaw niya para magtulungan. At nagagamit ni Almighty Father tong kinsman redeemer dahil kay Jesus Christ. Dahil konektado kay Jesus Christ yung kinsman redeemer. So nakikita nyo, ang layo, diba? Simula pa nung kay Judah may kinsman redeemer na. No? Na ang kinsman redeemer dapat ay si and then si Onan, pero hindi nila ginawa. Pero pinatay ni Almighty Father. At hindi ginawa ni Judah yung tama na ibigay niya si Shelah kay Tamar. Kaya ang ginawa ni Almighty Father, kay Judah mismo galing yung itong si Perez. So nagkaanak siya, no? So, itong si Boaz, siya yung napangasawa ni Ruth. Dahil si Ruth, may asawa siya, namatay yung asawa niya, wala siyang anak. At naghihirap sila ni Naomi. Isinama ni Naomi, si Ruth, sabi ni Naomi, huwag ka nang sumama sa akin, mahirap lang ako, makakapag-asawa ka pa ng iba. Anong sabi ni Ruth? Hindi ko po kayo iiwan. Kung saan kayo pupunta, doon ako pupunta. Kaya ngayon, the Almighty Father blessed Ruth. Binigyan niyang asawa ng maayos, si Boaz. And then si Boaz, ang anak niya ay si Obed. And then ang anak ni Obed ay si Jesse. Na alam ba natin na ang anak ni Jesse ay 7 sons. Meron si Jesse, hindi natin alam kung meron silang mga babae na anak. Pero, ang kanyang pinaka-youngest son was David. Ngayon, punta tayo sa Matthew chapter 1. Iska, punta tayo sa Matthew chapter 1. Iska, para maintindihan mo. Sa Matthew chapter 1, andito yung lineage ni Jesus. Kaya, pinag-uusapan natin yung lineage, yung genealogy, kasi nga, para makita natin, matrace natin, yung genealogy ni Jesus. Kasi, ang haba ng ating inumpisahan, nasa Genesis, papunta tayo kay Jesus. Ang daming years na nagdaan, no? So, dito sa Matthew chapter 1, ito yung genealogy ni Jesus na kinompile ni Matthew. Si Matthew ay isa sa mga apostles of Jesus. Isa siyang tax collector. So, ang kinompile niya, paano niya na-compile ito? Chinek niya yung Chronicles, and at the same time, nag-interview rin siya ng mga tao. Pero mapapansin niyo, magkaiba yung nakalagay na genealogy na nakalap or na-compile ni Matthew sa genealogy na na-compile ni Luke. Pero, consistent sila. Akala ng iba, bakit iba ang genealogy ni Jesus na nasa Book of Luke na compared na nasa Book of Matthew? Bakit magkaiba? Magkapareho. So, dito sa Matthew chapter 1, basahin natin yung genealogy ni Jesus.
si David. And then si Solomon, Rehoboam, Abijah, Asa, Jehoshaphat, Joram, Uzziah or Azariah, down the line, ano? And then si Jotham nang naging anak. And then anak ni Jotham si Ahaz, and then si Hezariah, and then si Manasseh, and then anak niya si Amon, and then si Josiah or Yoshiah. Ito si Yoshiah, siya yung prophesied by the Almighty Father, prophesied by a man of God from the Almighty Father, na siya yung maglilinis ng Kingdom of Judah. Ito si Yoshiah. And then anak ni Yoshiah ay si Jeconiah or Coniah. Pero nakalagay sa Book of Jeremiah, masyadong complicated, no? Iska, di ba masyadong complicated? Pero, kasi baka may discrepancy, walang discrepancy. Nakita natin, nagpapasalamat tayo kay Almighty Father sa kanyang kabutihan sa atin, naiintindihan natin. Ngayon, itong anak ni Yoshiah, sino nga ba anak ni Yoshiah? Si bago pa man si Jeconiah, si Jehoiakim, no? Ang father ni Jeconiah ay si Jehoiakim. So si Jeconiah, also known as Coniah. Sabi kasi sa Book of Jeremiah, chapter 22, verse 24. Kasi binanggit na hindi raw magkakaanak si Jeconiah. Nagkaanak si Jeconiah. Ha? Iba kasi ang pagkakaintindi ng mga tao sa prophecy. Pero si Jeconiah or Coniah, nagkaanak siya. So dito sa Jeremiah chapter 22, nakalagay, "As I live, says the Lord, though Coniah, the son of Jehoiakim, king of Judah, were the signet on my right hand, yet I would pluck you off, and I will give you into the hand of those who seek your life, and into the hand of those whose face you fear, the hand of Nebuchadnezzar, king of Babylon, and the hand of the Chaldeans. So I will cast you out, and your mother who bore you into another country, where you were not born, and there you shall die, but to the land to which they desire to return, where they shall not return. Is this man Coniah, a despised broken idol, a vessel in which is no pleasure? Why are they cast out, he and his descendants, and cast into a land which they do not know? O earth, 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 hear the word of the Lord. Thus says the Lord, write this man down as childless, a man who shall not prosper in his days, for none of his descendants shall prosper, sitting on the throne of David and ruling anymore in Judah." Ang ibig sabihin ni Almighty Father dito, hindi naman talaga childless si Jeconiah, kundi may anak siya. Ibig sabihin lang ng childless, hindi siya magiging king. Hindi siya isi-celebrate ng mga tao as king. Yun ang ibig sabihin na childless. Kasi pag isa kang king, parang yung mga tao na pinaglilingkuran mo, parang mga anak mo. No? Yun ang ibig sabihin ng nandito sa Book of Jeremiah. Ngayon, yung ibang mga tao, ginagawa nilang literal, ay childless si Coniah. May anak si Coniah or Jeconiah. Hindi siya childless. Kasi nga, prophecy to, ginawang literal ng mga tao. Pero, ibig sabihin lang nun, hindi siya magiging king, kaya siya childless. Wala siyang mga ano bang tawag doon? Constituents. Okay?
Pero, nasa Chronicles, sa 1 Chronicles chapter 3, merong anak si Jeconiah or Coniah. And then after ni Coniah, nakalagay dito sa Matthew, ang anak niya si Shealtiel. And then after ni Shealtiel, Zerubbabel, and then Abiud, Eliahim, Azor, Zadok, Achim, Eliud, Eleazar, Mathan, Jacob, Joseph, and then si Jesus na. Ito nakalagay sa book of Matthew, yung genealogy ni Jesus. Ngayon, punta naman tayo sa Luke chapter 3. Iska, tingnan natin. Kasi sabi ng iba, meron daw discrepancy. Dahil bakit hindi nakalagay ang pangalan ng ibang mga tao? Hindi consistent yung Matthew at sa Luke. Consistent sila. Hindi lang naiintindihan ng mga tao. Okay, basahin natin sa Luke chapter 3 verse 23 to 38. So, si David uli, no? Galing siya kay Jesse. And then after ni David, nakalagay sa Luke, ang anak niya na pinanggalingan ay si Nathan instead of Solomon. Si Nathan, anak ni David. Anak ni David si Nathan kay Bathsheba. So, ilan ang anak ni David kay Bathsheba? Ang nakalagay kasi sa Bible, lalaki, 4. Hindi natin alam kung may iba pang mga anak or may anak na babae. Pero 4 ang anak ni David na ipinanganak sa Jerusalem. Kasi ibang anak ni David ipinanganak sa Hebron, no? Ngayon, dito sa Jerusalem, ang pinanganak ay kasi Solomon na. And then may tatlo pa na older than Solomon. So, isa sa mga older than Solomon, bago si Solomon ipanganak, ang kapatid niya ay si Nathan. Ito ang nakasulat sa Luke chapter 3 na pinanggalingan ni Jesus. Ngayon, tandaan natin, merong kinsman redeemer. Hindi natin alam, namatay si Nathan nang walang anak, and then ang sumalo as kinsman redeemer si Solomon. So magiging asawa ngayon ni Solomon yung asawa ni Nathan. Ano ba yung kinsman redeemer? Iska, ano ba yung kinsman redeemer? Iska. Kasi lagi natin mababasa yung kinsman redeemer dahil si Jesus, kinsman redeemer siya. Siya ang nag-redeem sa atin. Ito yung bigay ni Almighty Father na kinsman redeemer. Leviticus chapter 25 verse 23 to 34. So siya yung taga-salba pag may mga kamag-anak na naghihirap or walang anak or ano, kung may pangangailangan na hindi may provide ng tao, merong taga-ako. The land shall not be sold permanently, for the land is mine. For you are all strangers and sojourners with me. So ito, no, proof na itong lupa na titirhan natin, hindi sa atin. Kay Almighty Father. And in all the land of your possession, you shall grant redemption of the land. If one of your brethren becomes poor and has sold some of his possession, and if his redeeming relative comes to redeem it, then he may redeem what his brother sold. So yan yung kinsman redeemer na nangyari kay sino ba to? Kay Judah, no? Si Judah, kinsman redeemer siya. Sino pa yung kinsman redeemer? Si Boaz.
Pag may mahirap na kamag-anak, siya yung sasalo. If one of your brethren becomes poor and has sold some of his possession, and if his redeeming relative comes to redeem it, then he may redeem what his brother sold. Or if the man has no one to redeem it, but he himself becomes able to redeem it, then let him count the year since its sale and restore the remainder to the man to whom he sold it, that he may return to his possession. But if he is not able to have it restored to him, then what was sold shall remain in the hand of him who bought it until the year of Jubilee, and in the Jubilee it shall be released, and he shall return to his possession. So kasama rito sa possession, no, yung asawa. Kaya itong si Solomon, kinsman redeemer siya kasi yung kanyang kapatid walang anak. Pero sa kanya, si Nathan pa rin ang magsasalo na siya pa rin yung tatay. Parang yung nangyari kay Judah, di ba? Si Judah, meron siyang anak na si namatay si Ngayon si Tamar, dapat magiging asawa si Onan, pero hindi nagkaanak uli. So namatay. Ganon din, naiintindihan na niya yung kinsman redeemer. Iska, naiintindihan ko. So yun ang kinsman redeemer. Ito pa, sa Deuteronomy chapter 25 verse 5 to 10. Taga-ako or taga-salba. No? Yun ang kinsman redeemer. Si Jesus Christ, siya yung taga-ako sa atin. Siya yung taga-salba sa atin. Deuteronomy chapter 25 verse 5 to 10. If brothers dwell together and one of them dies and has no son, the widow of the dead man shall not be married to a stranger outside the family. Her husband's brother shall go in to her to take her as his wife and perform the duty of a husband's brother to her. And it shall be that the firstborn son which she bears will succeed to the name of his dead brother, that his name may not be blotted out of Israel. So ito ang nangyari kay Nathan. Sinalo ni Solomon, kaya palang daming asawa ni Solomon. Nadagdag yung asawa ni Nathan na maging asawa ni Solomon. Verse 7 of Deuteronomy chapter 25. Verse 7, no? But if the man does not want to take his brother's wife, then let his brother's wife go up to the gate to the elders and say, my husband's brother refuses to raise up a name to his brother in Israel. He will not perform the duty of my husband's brother. Then the elders of his city shall call him and speak to him. But if he stands firm and says, I don't want to take her, then his brother's wife shall come to him in the presence of the elders, remove his sandal from his foot, spit in his face, and answer and say, so shall it be done to the man who will not build up his brother's house. And his name shall be called in Israel the house of him who had his sandal removed, or the unsandaled. So, nakakaya na hindi kunin ni Solomon dahil magiging unsandaled siya. No? Duduraan siya sa mukha ng asawa ni Nathan. So, tinanggap niya. Tsaka, siya ang king. Kaya tinanggap niya. Kaya may sabi, bakit may discrepancy? Hindi, consistent sila. Magkapatid si Nathan at saka si Solomon. Si Solomon yung kinsman redeemer. Naintindihan natin? And then, after ni Nathan, dito si Matata. So, yung anak ni Solomon sa asawa ni Nathan, Matata ang pangalan. Pero dito ang nakalagay naman na anak ni Solomon na naging king ay si Rehoboam. Kasi nga maraming anak, okay? Pero dahil nga itong mga to ay king, mas mayaman sila kumpara dito sa mga nagkakaanak, no? Kaya sila ngayon yung taga-salba.
Okay? So, ituloy natin si Matata, si Menan, si Melea, Eliakim, Jonan, Joseph, Judah, Simeon. Yan, dire-diretso down the line yung kanyang mga anak. Simeon, and then si Levi, and then si Mathat. After ni Mathat, anak niya si Jorim. And then after ni Jorim, si Eleazar. And then si Joseph. And then si Anak naman ni si Almodam. And then si Almodam, anak naman niya si Kosam. Si Kosam, anak naman niya si Adi. Si Adi, anak naman niya si Melkai. Si Melkai, anak naman niya si Neri. Si Neri, anak naman niya si Shealtiel. And then after ni Shealtiel ay si Zerubbabel. So makikita natin ngayon, nabasa natin sa book of Matthew, si Shealtiel at saka si Zerubbabel. So dito rin sa book of Luke, nandito rin si Shealtiel at saka si Zerubbabel. Ibig sabihin, consistent. At uso na rin nun, yung pag walang, ulitin ko no, pag walang kakayahan, nag-kinsman redeemer. Okay? And then after ni Zerubbabel, si Resa. And then si Joannas, Judah, Joseph. After ni Joseph, si Samei or Semei. After ni Simei, si Matataya. And then si Maath. Anak ni Maath, si Nagay. Anak ni Nagay, si Esli. Anak ni Esli, si Nahum. Anak ni Nahum, si Amos. Anak ni Amos, si Matataya. Anak ni Matataya, si Joseph. Anak ni Joseph, si Jana. Anak ni Jana, si Melkai. Anak ni Melkai, si Levi. Anak ni Levi, si Mathat. Anak ni Mathat, si Heli. Anak ni Heli, si Joseph. And then, si Jesus. Na although hindi galing si Jesus kay Joseph, from the lineage of Joseph na rin yung si Jesus na matatawag. Parang foster child. Naintindihan niyo? Foster parent. Hindi lahat ng mga lalaki na binanggit dito, nagkaroon sila ng anak. Sometimes, foster parents sila. Okay? Kaya, identified si Jesus kay Joseph, identified siya up to David, up to Abraham, up to the Almighty Father. So, walang discrepancy kasi sabi ng iba, nabasa ko, bakit magkaiba ang nakasulat na genealogy ni Jesus sa Matthew at saka sa Luke? Sabi, hindi, sa Matthew kasi yun ang kay Joseph. Ngayon, yung sa book of Luke, yun naman yung lineage ni Mary. No, you're wrong. Mali ka. Sino kausap ko? Mali yung nagsalita nun. Nakalagay pa sa internet, no? Mali. Sa lalaki, identified ang lineage. Hindi sa babae. Ha? Yung babae lang ang tagadala sa womb niya. Pero identified pa rin sa lalaki. Lahat ng surname, di ba? Up to now, kayo ng surname nang napupunta. Kaninong surname? Kahit hindi mo anak, kung asawa mo yung babae, ngayon, no? May law ngayon, no? Kahit hindi mo anak yung pinanganak nung asawa mo, hindi mo siya anak, no? Halimbawa yung asawa mo nabuntis, pero hindi ikaw nakabuntis. Pero yung surname nung anak nung asawa mo, nakasakop sa'yo. Naka-identify sa'yo. Kasi yung nanay nun ay asawa mo. Kahit hindi mo anak yung bata. May law na gano'n. May kakilala akong gano'n. Nasa law yun. Nabasa ko rin. Na kahit na may mag-asawa, tapos may isang yung babae, na buntis siya ng ibang lalaki, yung surname niya, under dun sa asawa na legal, hindi dun sa nakabuntis sa kanya. Okay? Kasi, yun ang asawa mo dun ka-identified, no? Kaya ito, yung sa Book of Luke, hindi si Mary to, hindi to lineage ni Mary, lineage pa rin to ni Joseph.
na up to the lineage of David, ha? Baka sabi niyo, bakit gano'n? Yung tatay ni Joseph, si Heli. Samantalang sa Matthew, ang nakasulat na tatay ni Joseph ay si Jacob. Bakit magkaiba? Hindi magkaiba, yung pareho. Nakita natin. Si Heli, anong ibig sabihin ng Heli? Dito galing yung word ng helicopter, Heli. Heli means high or exalted or ascended, no? Ibig sabihin ng heli, mataas, highest level. Ngayon, ang tatay ngayon na nakasulat sa Matthew, kay Joseph, ang tatay niya ay si Jacob. Kapangalan ni Jacob, na doon galing ang Israel. So, yung mga tao, ginawang nickname as yung tatay ni Joseph, ano yun highest level yun heli yun Kasi nga, ang pangalan, Jacob, na doon galing ang Israel na name. Kaya nga, tawag nila Heli. May mga nickname sila. Kasi magkaiba yung kanilang ini-interview na mga tao. Ibang accounts, okay? Kasi nga, lumang hahanapin pa nila. Yung mga matatanda ang tinatanong nila. Siyempre, hindi ba nila bata ang tatanong? Hindi matatanda. Sino ba yung Kasi nga, nasulat itong Matthew, Mark, Luke, John. Nasa heaven na si Jesus. So ngayon, yung mga apostles and mga disciples, teka muna, hanapin natin yung lineage ni Jesus. Sino ba yung tumatayong tatay niya dati? Si Joseph yon. And then, sino nga yung tatay ni Joseph? Sige nga, ano yun basta yun yung pinaka-highest. Heli. Narinig ko tawag nila Heli Kasi nga, ang pangalan nga ng tatay ni Joseph ay Jacob. Naiintindihan natin, Iska? O, isa pa. Bakit yung lolo ni Joseph nakalagay si Mathat sa Book of Luke? Bakit ang nakalagay na lolo ni Joseph sa Matthew ay si Mathan? Mathan and Mathat, same lang ang meaning. It means gift. Nagkaiba lang ng pronunciation, no? Hindi natin alam, baka iba ang Hebrew ang salita ng ibang tao, yung ibang tao ang salita ay Aramaic. May mga punto sila. May mga diction. Naiintindihan natin? Naiintindihan mo Iska? O naiintindihan ko? Ba't ako naiintindihan ko sa sarili ko? O sige, ito naman isa pa. Si Levi. No? Na tatay ni Mathat. Ang ibig sabihin ng Levi, God has joined. Ngayon, bakit naman ang tatay naman ni Mathan ay Eleazar dito naman sa Matthew? Eleazar, ano ibig sabihin ng Eleazar? God has helped. Yung Levi, God has joined. Tumulong si Almighty Father. Ibig sabihin, same ang meaning, Eleazar and Levi. Although magkaiba ng words, same ang meaning. No? May mga nickname kasi nun. Ha? O, isa pa. Saan na ba yun? Si Melchi. Melchi and Eliud. Bakit yung Eliud tsaka si Melchi ang layo naman nun? Pero isa lang ibig sabihin. God is majesty or God is great or God is king. Pag majestic ka, ibig sabihin kingly ka. Yun ang ibig sabihin. Isa lang, di ba? O, ito naman. Ito napakalayo na nito Si Akim. Sino ang kausap ko? Mama, naiintindihan mo? Huwag ka maguluhan, ha, mama? Si Akim. Bakit ang layo naman ang pangalan niya? Jana, tapos si Akim. Ang ibig sabihin, another name for Akim, Chinani, Chinanaya. Na katunog ng Jana.
So, naiintindihan natin, Iska? Naiintindihan ko. Kaya walang discrepancy. Consistent. May mga ini-interview ng mga tao, ng mga matatanda na, syempre yung mga matatanda na, minsan malilimutin na, hindi, ang pangalan yata nun, si ano eh. Basta yung sounds like, di ba ganun yung may mga tao ngayon? Sounds like, yung ibig sabihin kasi ng pangalan niya, ano eh, Abiud. Abiud eh. Abiud ba? O basta lagay natin si Abiud. Pero sa kay Luke naman, nung ma-interview niya, ang pangalan kasi nun, ano eh, Chana. Ang ibig sabihin ng Abiud, ng Akim, another name for Akim or Akim ay Chenani or Chenanaya or Jana. And then, yung iba dito ay kinsman redeemer. At yung iba ay tagasalo ng mga dahil may mga poor na mga relatives, hindi naman porke isa ka ng na relatives, may mayaman kayo lahat, no? Tandaan natin, si Joseph, hindi siya mayaman. Dahil si Jesus Christ, lumaki siya na ang kinakain lang niya ay curds and honey. Yung honey, libre pa yon. Yung curds, yung gatas, na natuyo na, namuo na. Okay? So, dito galing si Jesus. So, yung may kinsman redeemer nang galing si Jesus. At si Jesus ngayon, siya ang ating kinsman redeemer. At makikita natin, no, na hindi naman talaga siya anak ni Joseph, pero identified siya kay Joseph kasi nga, adopted, parang adopted na siya or foster child of Joseph. Tayo, adopted children of the Almighty Father. So nakikita na natin ang pagkakapareho. Nasa history ng sa Bible na gusto ni Almighty Father, yung mga tao nagmamahalan kahit na hindi ka kadugo, itanggapin ka at i-redeem ka. Ganun ang gusto ni Almighty Father, nagmamahalan yung kanyang mga creations. Kaya nga yung law, na kung anong meron tayong law, gaya ng mga tungkol sa pang-aampon, or sa mga foster parents or stepchildren, meron tayong ganun na law. Galing yun kay Almighty Father. Napakabait ni Almighty Father. Alam niya, syempre siya ang ating creator, siya ang ating tatay. So, lahat, alam na ni Almighty Father, bago pa man nga tayo ginawa, alam na niya yung pasikot-sikot ng buhay ng tao at kilalang kilala niya tayo. Alam niya na tayo ay makasalanan. Una pa lang, alam niya na kailangan natin ng tagasalba, tagasalo. Dahil tayo ay mahina. Na tayo ay matigas ang ulo, kailangan natin ng may magsasave sa atin. Kaya, pinapractice na ni Almighty Father sa mga tao in the olden days, yung mga tao na magigre-redeem. Para, pagdating ni Jesus Christ, hindi na tayo magulat, ba't may Redeemer? Kasi, nung time bago pa si Jesus Christ, meron ng Redeemer, kinsman Redeemer ang tawag. Kaya nga, hindi tayo gulat. Gulat ba kayo? Hindi tayo magugulat na meron tayong tagasalo, tagasalba. Si Jesus Christ, siya ang ating Redeemer. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father dahil naiintindihan ko ang kanyang mga salita. Pinapaintindi niya sa akin. Mas lalong lumalalim ang pagkakakilala ko kay Almighty Father, kay Jesus Christ. Nagpapasalamat ako sa Holy Spirit. Thank you, and God loves us all so much.